Kaya nga kapatid, ito na isa-isa na natin, Brother Toto, yung mga turo ni Ellen White na para kay Ellen White, ito yung mangyayari sa mga Adventist na sila hindi maliligtas. Ang mga Adventist ay hindi maliligtas. Ang mga Adventist ay walang kaligtasan pagka sinusuway nila ang mga bagay nito. For example, sabi ni Ellen White, no salvation for those who have pictures in their house. What? Ito, mga kapatid, hindi kami naninira. Malamang hindi sinasabi, ako ng Adventist ako, hindi ko nabasa to eh. Nung after ko lumabas sa Adventist, doon ko lang nabasa to. Ibig sabihin, meron silang tinatago sa mga member. At salamat sa Panginoon, meron kami kalayaan ngayon magsalita kung ano yung nakita namin mali dyan na ayaw ipakita sa inyo. Ano yung sabihin ni Ellen White? Ito, sabi niya sa The Bible Echo, in many families, the mantel shelves, stands, and tables are filled with ornaments and pictures, albums filled with photographs of the family, and the photographs of their friends are placed where they will attract the attention of visitors. Thus, the thoughts which should be upon God and heavenly interest and brought down to common things is not this species of idolatry. Yung pala mga family pictures, pa-picture mo with your friends. Kung tutusin, kung boy pala si Ellen White ngayong panahon natin, Brother Toto, sasabihin niya sa mga Adventist, bawal kayo mag-Facebook. Meron din sa mga Adventist. Ito yung hindi alam ng iba. Baka pagtawanan tayo ng ibang Adventist. Meron ba dyan? Tingnan nyo. Sa Bible Echo, January 14, 1901. Sinabi yan ng propeta niyo. Kaya, kung talagang mahal nyo maging Adventist, kung talagang naniniwala kayo si Ellen White yung propeta, nasasaktan kayo pag in-expose namin to. Tignan nyo ngayon paligid ng bahay nyo ngayon, mga Adventist. Tignan nyo sa mga pagkain nyo. Baka may mga portrait pa dyan ng mga family pictures nyo. Ayaw ni Ellen White yan. Ikaw isang uri ng idolatry. In fact, sabi pa dito sa Messages to the Young People. Ito yung sulat niya noon sa mga young people. Page 316. Sabi sa inyo ni Ellen White, while Christ on earth, he would say, take these things hence. I have been instructed that these pictures are so many idols. Kung si Kristo raw ay nandito sa lupa, sasabihin daw niya, alisin niyo mga bagay dito. Yung mga pictures nito, mga idol yan. Taking up the time and thought which should be sacredly devoted to God. Ibig na mag-devote kayo sa God, kakaisip, etong picture tinitignan nyo. This making, exchanging photograph is a species of idolatry. Yung palang pagpalitan ng picture, share, saan ba nakikita ngayon? Di ba sa Facebook? Facebook share. Ang daming Adventist akong alam na gumagawa niyo. Paano yung mga Adventist na nagpe-Facebook? Bawal pala kayo mag-Facebook. O kaya mag-Facebook kayo, huwag kayo maglagay ng picture. Hindi naman pwede yun. Kailangan mag-picture kayo. Ato pa, Satan is doing all he can to eclipse heaven from our view. Let us not help him by making picture idols. We need to reach a higher standard than these human faces suggest. The Lord says, thou shalt have no other gods before me. Saan po iniugnay ni Ellen White yung pagkakaroon ng mga pictures sa inyong mga album, family album, sa bahay, at sa ibang lugar na iyong kwarto, maging sa church, maging sa Facebook? Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos bago sa akin. Sa aking harapan, sa first commandment yan eh. Nilalabag nyo pala, Brother Toto, nilalabag pala ng mga Sabadista. Ang 10 Commandment, dahil sa mga pictures. Kaya, ito din ang ating paksa sa gabing ito. Maraming inuutos si Ellen White
na mga gawa na hindi dapat ng mga Adventist para sila ay maligtas sa judgment. At isa sa mga gawa nito ay yung pagkakaroon ng mga pictures sa loob ng bahay. What more sa church? At more sa mga social media na ginagamit natin. Ibig sabihin, kayong gumagawa ngayon yan, kung totoong propeta si Ellen White, at kung kayo naniniwala sa kanya, condemned na kayo. Hindi na kayo ligtas. Because, lalabag niya yung 10 commandments. The first commandments, huwag kayo magkakaroon ng idol. And para kay Ellen White, ang mga pictures, mga copies na mga litrato ninyo with friends, with family, pag nag-display kayo niya sa inyong mga tahanan, kahit sa church, you break the commandment. Sige nga mga kapatid na Adventist na nakikinig ngayon, mag-comment po kayo dito at i-justify nyo na mali si Ellen White. Kaya ganong Adventist na mali si tingin ko wala eh. Maraming Adventist na hindi alam yung sinulat ni Ellen G. White na yan. At marami pa siyang mga naisulat na hindi rin alam ng maraming Adventist. Yun nga doon sa organisasyon na yon ay sa dami ng sinulat ni Ellen G. White, yun nga, yung mga nagdi-defend sa kanya, limitado rin yung pagbabasa. And ngayon lang nga lumalabas yung mga ganyan kasi may access na tayo eh. Unlike before, let's say 30, 40 years ago, hindi natin ma-access itong mga documents na ito kasi wala namang way kasi nandun sa archives yan eh. Ngayon na i-digitize na yung archive. So yung mga writings niya, so madali na lang hanapin at kung masipag ka lang magbasa, lalo na yung mga katulad ninyo na defender kayo dati. Oo. So, habang nababasa nyo more and more, kasi gusto nyong magkaroon ng more information and insight, lumalabas ngayon ang katotohanan. Ang masaklap lang, pag sinabi mo yung katotohanan, tapos ipaliwanag mo ng ganito, kayo pa yung kontrabida. So, instead of appreciation, na sabihin na, Pastor Ron, maraming salamat, napakatyaga nyo naman mag-research. At itong mga bagay na ito, hindi pa namin nalalaman. Ito ngayon na nalalaman na namin, pag-iisipan po namin at pag-aaralan namin. Kaso ang nangyayari, yun nga, may mga knee-jerk reaction, may nagiging subjective imbis na objective ang response. So, pinipersonal nila kagad na sila yung tinitira ninyo. Whereas, kung babasahin yung inyong mga sinusulat, nakatuon ito sa mga maling turo na gusto nyong maituwid. And mayroon kayong ebidensya kasi siyempre kung mag-aakusa kayo, ang burden of proof is kayo magpapakita sa kanila na ito ang natuklasan ko. Kaso ang depensa naman ng iba ay emosyon. Kaya nga kung ano-anong tinatawag sa inyo, pangalan ng sinisiraan ng pangalan ninyo. And very similar doon sa yung si Ryan Day, hindi ba? Yung last week na napag-usapan natin. Siya, kaya siguro sunod-sunod ang batikos sa kanya at mga malalaking pangalan pa yung bumabatikos kasi malalim pala ang kanyang pagkaalam or yung kanyang katungkulan. So marami siyang nalalaman doon sa 3ABN. So malamang mayroon silang kasi very loud at saka very harsh din yung mga attack sa kanya. So paninira ng kanya pinopoison na yung kanyang character. So kaya ako ay more curious now to find out bakit kaya ganun sila yung response nila sa kanya. So defensive. So dito ngayon, itong pinakikita ninyo ay biro mo kung may picture lang pala, idolatry na. Although in a way, masasabi natin ngayon na ang tao, lahat na, pati ang mga kaibigan natin, ay sila'y panay ang selfie. Hindi mo cellphone eh. Hindi mo na kailangan ng album na bumili ng album picture. Sa cellphone mo na lang, dami mong picture diyan. So, ang dami mo ng kasalanan. Kung titignan natin, kung susundin natin yung sinasabi ng inyong propeta sa Seventh-day Adventist, nakakatakot talaga judgment sa Seventh-day Adventist. So, nakakatakot ba yun, Brother Toto, o hindi nakakatakot?
yung sinabi ni Ellen White, nalalabag mo ang Ten Commandments pag may picture kang nakatabi sa bahay mo. Nakatakot yan. Lalo na dun sa mga maraming picture sa bahay, mahilig magpa-selfie-selfie. Nakakatakot yan. Hindi kayo natatakot kasi hindi nyo alam to. Eh ngayon alam nyo na. Hindi pa kayo matatakot niyan. So nakakatakot talaga ang judgment sa Seventh-day Adventist. In fact, nung ako'y nagpunta sa US, Brother Toto, noong 2017, pinicturean ko to nasa wall ng bahay ni Ellen White sa Elm 7, doon sa California. Ay no, family pictures. Si Ellen White, si Edward, yung mga anak niya, dalawa, tsaka si asawa niya, si James White. Tapos, nung ako'y nag-ikot-ikot din, nakita ko to. Itong picture ni Ellen White, ayan, no? Nag-post pa ako. Kasi proud ako na, wow, nakarating na ako sa bahay ni Ellen White. May pictures si Ellen White. Although patay na sila, siyempre. Ang naglagay na yan, yung mga Ellen White estate. May pagtulog ng Ellen White estate na humahawak sa writings ni Ellen White. Kaso, mukhang hindi nila respeto yung sinasabi ni Ellen White. Kasi katulad to, nasa right side ng picture, kinulang ko rin yan. Yung picture din ng family Ellen White. Mga Ellen White estate lang na ganyan yan. Without giving heed Ellen White's warning na it is idolatry for her. At ito ay disobeying the first commandment ng Ten Commandments pag merong mga display na picture. At hindi lang yan. Ayan, no? Yan nakita ko doon sa kwarto mismo ni Ellen White doon sa taas. Nakita ko yan. Kung si Ellen White siguro iba pa, walang ganyan mga picture doon. No? So, bakit niya nilalabag niya? Tapos meron pa siyang ganito. Punta ko sa Loma Linda. Meron pa siyang, tinayon pa siya ng image. Nung first time niyang nagkaroon ng vision at nakita niya kung anong mangyayari at paano gagamitin ng Panginoon yung lupain na nakita na noon sa lugar ng Loma Linda, California. Kaya nag-post ako dyan. Sabi ko, wow, I'm blessed. Yung pala. Later on, lalabas ako dyan. At yun nga, inconsistency ang sinasabi ko rito. So, talaga, seryoso ba talaga kayo mga Adventist sa inyong pananampalataya? Yung mga leaders nyo mukhang hindi seryoso eh. Sinasabi nga ni Ellen White, idolatry ang paglalagay ng picture. Sige naman sila display ng picture sa bahay niya. At mga lumang arawan. I don't know, siguro hindi nila alam tong, hindi kaya nila alam tong sinabi ni Ellen White na to, na ang picture ay idolatry. Patuloy pa sila. Siguro, I don't know. Malamang ngayon nga hindi nga natuturo kasi sa dami ng sinulat niya ay hindi ba sometimes walang common sense yung ganun na bakit mo naman pagbabawal yung mga litrato or yung mga photos mga family memorabilia yan di ba? Yan yung sabi yung gumagawa ng mga rebulto. So sasabihin naman nila hindi naman namin pinagdadasalan yan or hindi naman worship dyan o ganyan. So yung mga bagay na yon kaya nga sasabihin ko weird. Pero doon sa comment ni Ellen White, hindi naman sinabi ni Ellen White naman, walang sinabi na kailangan luhuran bago maging idolatry. Yung pagkakaroon mismo ng larawan is equivalent to idolatry. This making and exchanging photograph is a species of idolatry. Hindi pa niluluhuran yan, ha? Hindi pa dinadasalan yung picture. Kundi nag-exchange ng kanyang picture. It is a form of idolatry. At sasabihin pa raw ni Jesus, sabi kung nandito si Jesus, these pictures are as so many idols. Hindi mo pa niluluhuran yan. Pictures pa lang yan. So sa kanya, descriptive lang, hindi prescriptive. Hindi, kaya nga, hindi nila yun eh. Hindi naman sinasabi ni Ellen G. White na bawal eh. Sabihin lang, dinidescribe niya lang yung mga litrato nagiging form of idolatry. So, again, yun nga, yung medyo kawirdohan doon sa mga turong ganon,